So yan, magandang araw ulit sa inyong lahat mga katek, and welcome back again to our channel. Muli po tayo nagbabalik para sa panibagong video mga katek, no? So balik kung nakita nyo sa ating thumbnail mga katek, yung pag-uusapan natin ay kung mga paalala sa paggamit ng 4 wires, advantages nito at disadvantages sa non-modified at modified 4 wires. So yun ang tatalakayin natin ngayon mga katek, no? So bago pa tayo ma-proceed sa ating video mga katek, ay gusto ko munang patiin or shout out na hindi pwedeng mawala yung ating mga bagong kaibigan na sumusuporta sa ating channel. Shout out kay Dintech from La Union, Home Service Electronics Technician, George Tech Official, shout out. Bonifacio Aticaldo, shout out. Jolisis Bato, Tulay Bato Tech, Freddy Nodalo, shout out. Rini Olaibar sa Radio Pilipinas Butuan, shout out sa iyo bro. Alliance TV from Gindolman Bohol sa probinsya Cocto, at my channel rin sanay suportahan natin mga katek, no? New Day, shout out. Joynes Tumbado, shout out. Nestor Costan from Mindanao, shout out. Bis WCT Teams, shout out. Dad Techmec channels na suportahan natin, at may sa channel ito mga katek, no? Juan Pacre, shout out. Kirsten Acosta from Bungabong Oriental Mindoro, shout out. Jos Electronics, pero akong mga kaibigan na kagrupo natin mga katek, no? Yung mga dapat nating suportahan, mga magagaling din mga tech vlogger. So shout out kay Jos Electronics, Jojo Tech, GP Electronics, Garcia PTV Vlog, Searchy Tech, Badong Abweg, Confaker 23, Darwin Tech, NH Electronics TV, The Mechatronics Body from Bohol, si Albino Mendez, mga katek, no? Binago na yung kanyang channel, yung pangalan ng kanyang channel. At kay Mandy Imperial sa Panta, shout out. So yung mga kaibigan ko naman dun sa ibang sa grupo natin, bali sa susunod ko na kayo shout out mga lods, and sana isuportahan natin itong mga katek, no? Yung mga nabanggit ko. At sa mga gusto nga pa-shoutout pala mga katek, ay free kayong mag-comment dun sa ating comment section na pa-shoutout kayo, so para ma-promote natin yung inyong channel. So simulan natin itong mga katek, yung ating video ngayon. Ayan, magandang araw ulit sa inyong lahat mga katek, and welcome back again to our channel. So ngayong araw mga katek na meron tayong bagong video na gagawin. Bali ito marami nang gumagawa nito at marami ring nakakaalam sa paggamit ng power. So ang tatalakayin natin sa araw na ito mga katek yung mga paalala sa paggamit ng powers, tapos disadvantages at advantage niya, kung paano siya gamitin or paano siya i-apply sa isang unit. So ito ngayon, ito yung gagawin natin ngayon sa araw na ito, no? Ito isang Hisense na 32-inch LED TV. Tanggalin muna natin ng mask, hinihingal tayo. So ito, nung binuksan ko to, nung tinest ko, dead set siya, wala siyang power. So wala siyang indicator na red light, so ibig sabihin walang power siya. So nung binuksan ko siya mga katek, no, kahapon, ginawa ko to kahapon mga katek, and nung binuksan ko nakita ko agad yung problema na sabog yung kanyang power supply. So ito yung kanyang power supply. Bali nilinisan ko na to kahapon mga katek. So hindi ko na sana gagawan to ng video kasi ang dami namang nakakaalam at gumagawa ng ganito. Pero nung nakita ko yung video tutorials na ni Master Ed Tech PH, no, napakaganda explanation doon sa kanya sa paggamit ng powers, yung mga problema at mga disadvantages at advantage ng mga paggamit ng 4 wires module. So ito naman mga katek, gagawan ko naman ng video. Bali katulad din to sa ginawa ni Master Ed. Baka sabihin ng mga kaibigan or mga nakapanood nito ginagaya natin si Master Ed, no? So ginagaya ko talaga siya kasi idol ko yun ang lupit ni Master Ed sa pagre-repair, no? So kung sino po yung gusto pang matuto about electronics, ay puntahan nyo si Master Ed Tech PH, napakalupit na tech vlogger din. So ito mga katek, no, so kung makikita natin dito, sabog yung kanyang power supply. So tinanggal ko na yung mga parts dito, itong capacitor na ito, tapos yung kanyang MOSFET, no, kasi sabog rin, shorted, at saka yung sunog na resistor. So tapos yung kanyang PWM dito, yung maliit bandan dito mga katek, no, yung kanyang PWM tinanggal ko na rin para maging ready siya
na kakabitan ng 4 wires. So bago pala magkabit ng 4 wires mga katek, check nyo yung diode kung good ba siya, pati yung filter check nyo rin, pati yung kanyang optocoupler check nyo na rin, kasi meron tayong gagawin diyan mamaya. Kapag na-clear nyo na tong kanyang power supply na portion, wag mo nang ikabit muna yung kanyang itong 4 wires natin, wag mo nang ikabit. Check muna natin itong kanyang secondary na mga supply, itong mga diode na to sa 12 volts at saka sa mga regulator na 5 volts. Check din natin bago tayo maglagay ng 4 wires, kasi kung di natin ma-check at may problema dito sa ating secondary, kahit lagay natin yung 4 wires dito, may problema pa rin tayong makikita mga katek, no? Di pa rin gagana yung ating unit. So ito kahapon na-check ko na to, good naman yung mga secondary niya, yung mga diode at yung mga regulator niya, good naman. So tapos na-clear ko na rin yung mga problema dito, yung mga sabog na mga parts. So ayan. So talagang reading na to na lagyan ng 4 wires. So ito mga katek, no, dun sa ginawa ni Master EdTech PH, nakatagpo siya ng ganitong problema. Itong 4 wires kasi, sa katagalan ng gamit or sa katagalan ng stock, alam naman natin na galing China to, hindi naman tayo talaga sigurado kung good to kung hindi natin matest. So kapag nailagay natin tong 4 wires na ito dun sa ginawa ni Master Ed, no, na sumobra yung voltahe sa kanyang secondary out, sumobra yung voltahe, sabog yung ating secondary na mga parts. Ito yung regulator, yung mamaliit na regulator sa 5 volts, tapos itong diode na ito sabog kasi lumaki yung kanyang supply dahil sa trimmer na ito mga katek. Ito sa nadaanan ko na rin to na nagka-problema tong trimmer na ito, pero hindi yun nasira yung unit ko, kasi kapag ako ay naglagay nito mga katek, no, bali pag naglagay ako nito, itong primary muna yung ikinakabit ko, tapos itinetest ko, tapos bago ko ilagay sa secondary, sinay ko muna yung tamang voltahe na kinakailangan, kung sa 12 volts ba ako kukuha or dito sa 5 volts. So siniset ko muna itong trimmer na ito para makuha yung saktong secondary voltage na kukunin na kinakailangan natin. So nung na-encounter ako, hindi ko makuha yung tamang voltahe, ang laki. Kahit anong pihit mo dito sa trimmer, ang laki. Dahil nga may problema itong trimmer. So ganito mga kate, kung maglagay kayo nito, wag nyo munang ikabit yung secondary. I-check yung primary muna, tapos i-check nyo yung kanyang secondary out. Ito, tinanggal ko na itong mga kanyang mga wire para sa secondary, kasi i-modify ko ito mga kate kasi doon ako nasanay at kampante ako doon. Saan ba tayo? Nakalimutan ko na. So sabog yung secondary, no? Doon na ba tayo? Kasi nagsira yung trimmer. So pinalitan ko tong trimmer na ito, tapos naging okay na siya. So ngayon mga katek, huwag kayong maglagay muna, huwag nyo munang ilagay yung secondary na mga wire na papunta secondary natin kapag hindi nyo nakuha yung tamang voltahe o na kinakailangan yung voltahe para i-supply dito sa ating secondary na magiging silbing adjust nya. Check nyo muna, kunin nyo muna yung tamang voltahe bago nyo ikabit. Yan, kasi ganun ako magkakabit nito mga katek Ito yung mga pamamaraan ko. Pero ito yung disadvantage mga katek, no? Kung yung secondary nito ng ating 4 wires ang gagamitin natin magsisilbing adjust, kapag sira tong trimmer, hindi natin makuha yung tamang tamang voltahe. Ayan. So yung mga ginagawa ko dito, i-modify ko ito mga katek i-disable ko itong adjust niyang secondary, tapos ito yung sa unit na ito, yung secondary niya, yung sariling opto niya, yung ginagamit kong nagsisilbing adjust niya. So ginagamit ko yung opto ng unit na ito, kasi doon ako kampante mga katek kasi mas madali siya para sa akin. Pero depende na rin sa inyo mga katek, no, kung saan kayo magaan sa inyo, saan kayo kampante na pamamaraan sa paggamit ng 4 wires. Pero ang disadvantage lang, kung sariling opto or secondary nito, itong unit dito sa unit yung gagamitin nyo, i-check nyo muna itong opto coupler na ito, tapos yung kanyang 431 na SMD na yan, kasi pag nagkaroon yan ng problema,
tapos na ikabit nyo, tapos hindi nyo na-check, may posibilidad na lumaki yung kanyang out dito sa secondary niya at may masira pang mga parts. Kasi nung sa akin ay na-experience ko ay mababa at kahit na chinik ko siya, okay naman yung pagkakabit ko, sakto naman, pero mababa yung kanyang out sa secondary. Hindi ko makuha yung tamang 12 volts dahil 12 volts yung kinuha ko dun. Dahil nga may problema yung opto at saka yung kanyang 431 na adjust. So yun yung disadvantages kapag sariling optocoupler ng unit na ito yung ginamit. Pero ang disadvantages din no, kung nabubula na naman tayo, kung sariling adjust dito sa secondary ng 4 wires ang gagamitin natin, kailangan pa natin i-adjust yung trimmer na ito para makuha natin yung tamang voltahe. Yun nga, yung ginawa ni Master Ed, sira yung itong trimmer na ito, so pinalitan niya, kinuha yung kanyang tamang voltahe, 5 volts o 12 volts. Tapos kung anong resistance ng trimmer na ito, nilagyan niya ng resistor para magiging matibay. Kasi hindi talaga to sigurado tong ganito mga katek kung kailan bibigay kasi China naman to, alam naman natin yan. Pero yung sa akin naman, para mas madali, sa tingin ko lang mas madali, yung opto ng sariling unit na ito, yung kanyang sariling opto, yung ginagamit ko, tapos minumodify ko yung 4 wires module. Ang advantage kasi kapag minumodify natin to, kahit may problema tong trimmer o may problema dito sa kanyang bandang secondary na adjust, hindi siya may epektuhan kasi yung ginamit nating opto or adjust dito mismo sa unit. At isa pang advantage dun, masave pa natin tong opto niya, magiging savings natin to, pati yung trimmer, pati itong kanyang 431, dahil nga ang ginamit lang natin ay yung kanyang primary. Dinisable natin yung kanyang secondary. Hindi natin kailangan yan kasi dito na tayo kukuha ng kanyang silbing adjust para sa secondary. So yun lang sa akin mga katek, no? Yun lang kaya ko ginawan to ng video para sa mga kaibigan nating bago pa lang sa pagiging technician, no? Pero sa mga malulupit nating mga kaibigan, yung mga technician, alam na nila to. Maning-mani na to sa kanila. Kaya pero ginawan ko dali na para baka may maligaw sa ating channel mga katek, makatulong to sa kanila. Ayan, no. So itong klaseng ganito mga sira mga katek, natamaan to ng kidlat kasi nung isang araw ay may malakas na kidlat dito sa amin. Sure ball to na natamaan to ng kidlat kasi sabog yung kanyang power supply. Sana nabidyohan ko na to kahapon, no, pero hindi ko nabidyohan kasi hindi ko naman talaga akalain na gagawin ko to ng video. Ayan, no. So ang gagawin natin nito mga katek, tatanggalin natin tong kanyang optocoupler, tapos magiging savings na natin yan. Baka magamit natin sa susunod na panahon, no. Tapos itong blue, pakita ko lang mga katek paano to ikabit. Itong blue ay para sa ground, dito natin nilagay. Tapos itong yellow dito sa pin number 4 na kanyang positive. So ipopost ko muna para ma-set up yung ating stand, para makita nyo kung pagkabit. Pero napakasimple na mga katek, no, yung pagkabit nito. Si-share ko na lang, i-explain ko na lang konti para kahit papano ay baka may mga bago tayong kaibigan makunan nila ng konting, may mapulot silang konting idea, no. So itong pula dito sa drain ng ating MOSFET, tapos itong itim naman dito sa negative ng ating filter. Ayan. So itong blue naman, tinanggal ko na to kasi i-modify ko to ngayon. Itong blue naman dito sa ating ground na pin number 3 sa ating coupler. Tapos nasaan na yung kulay yellow? Tapos itong kulay yellow naman dito tayo sa positive natin ilagay. Ayan. Pero bago muna natin ilagay, i-check muna natin tong kanyang secondary, no? Yung kanyang 431 na SMD, tapos itong optocoupler niya. So set up lang natin yung ating camera mga katek para mai-ready na natin yung ating minomodify na 4 wires. So ayan mga katek, no, balik tayo. So natanggal na natin yung kanyang optocoupler kasi i-modify natin yung ating 4 wires module.
And tinanggal ko muna yung kanyang optocoupler. Check natin kung nagsiswitch ba siya. Kasi kung tester gamitin natin mga katekno, yung 1 and 2, 1, 3 and 4, madidetect natin kung shorted siya or open. Pero paano kung good yung kanyang reading pero hindi na siya nagsiswitch? So ito yung mga pamaraan mga katekno na i-share ko sa inyo para ma-check nyo yung tamang pag-check ng optocoupler kung nagsiswitch ba siya. So gamit tayo ng dalawang tester. Ayan, kung makita nyo, dalawang tester yung ginamit natin. Ito yung kanyang test prod. Ayan, ganitong posisyon niya. Tapos ititest natin dito sa ating optocoupler. Sana makita ito mga katekno, medyo madilim. Ganito siya mga katekno para malaman natin na nag-switch siya. So ito yung kanyang, dito banda yung kanyang pin number 1, no? So ito yung posisyon ng ating tester ngayon. So ayan, dito yung kabila. Tapos ito naman dito sa, tingnan nyo mga katek kung nag-switch ba siya. So kung nakikita nyo mga katek, no? Ayan, kung nakikita nyo yung tester, nag-switch siya. So off natin, tapos test natin ulit. So ayun, ayan mga katek, ito yung mga pamamaraan ko sa pag-test kung nagsiswitch ba itong ating optocoupler. So ulit, ayan, so ayan yung mga katek, makikita nyo sa tester natin, nagsiswitch siya. Ayan, off, tapos on. Ayan, so it means good yung ating optocoupler. So ngayon mga katek, lagay na natin, ibalik na natin itong ating optocoupler dito sa ating unit dito. Tapos lagay na natin yung ating 4 wires. Ayan, so ito na yung kanyang position mga katek, no? So ito yung, dito yung pin number 1 niya. So pang grid pala ng optocoupler mga katek. So share ko na rin ulit, no? May ginawa naman ako na video dito pero ulitin ko na lang. So kung may dot niyan, kung mapansin niyo mga katek, yung dot na ito, ayan, itong dot na ito yung pin number 1. So ang pagbasa nito or pag count nito ito 1, 2, tapos 3 and 4 dito mga katek. So kung mapapansin natin dito sa ating forwards, kinuha natin yung kanyang optocoupler kasi savings na natin yon. So ayan, dito yung banda secondary, no? So ito yung dito banda, ano ba yan, bakit nabablurred? Ayan, pa lang tayo ng pantutok para makita talaga. So ito yung pin number 1, 2, 3 and 4. So kinuha natin yung kulay blue at saka kulay yellow na sa secondary na wire niya at nilipat natin dito sa may primary na portion. So yung yellow ay nasa pin number 4, tapos yung blue ay nasa pin number 3 mga katek. So sana nasundan yung mga katek na install na natin to. So ayan siya mga katek, no? Bali naikabit na natin yung ating 4 wires. Ayan, tapos na-check na natin yung opto, pati yung kanyang SMD na 431, good naman. So ayan, nakikabit na natin. So papakita ko na lang sa inyo mga katek, no? Lalapit natin konti. So ayan, so ito yung kanyang positioning, no? Alam niyo naman kanina, sinabi ko naman kanina mga katek, no? So yung yellow ay nasa pin number 4, tapos yung blue na negative ay nasa pin number 3. So hindi ko na iangat yung opto mga katek kasi clear naman yung kanyang linya dito, yung mga connection niya clear naman. Kasi kinuha na natin yung kanyang PWM kasi yung pin number 4 ay pupunta yan sa PWM. So nabanggit ko kanina mga katek, no, yung maliit dito na tinanggal ko na rin. Ayan, so ngayon check na natin ito mga katek kung nakuha ba natin yung may mga voltahe na ba dun sa ating secondary, no? Kasi ito yung mga advantage mga katek kapag minumodify natin. Isa rin sa mga advantage kapag minumodify natin yung 4 wires. Ayan, hindi na natin kailangan tong trimmer dito mga katek, no? Hindi na tayo kailangan mag-adjust. Hindi na kailangan natin yung kanyang opto, savings na natin yon. Pwede nyo na rin tanggalin tong trimmer kung may pagkagamitan kayo nito. Kasi nung itong 4 wires mga katek ay maraming gamit to ginagamit ito sa isang inverter welding machine, no? Kapag nagloko yung kanyang 24 volts dun sa ating inverter welding machine, ito yung ipapalit natin na nagsisilbing power supply niya. Yan, kung wala tayong pamalit na parts. So maraming gamit talaga ito mga katek, no? So ngayon check natin to kung meron na bang voltahe, no, sa ating secondary. Bali gumamit ako ng hookup mga katek, no? So naka-ground dito, naka-ground yung ating negative sa ating tester. Tapos itong kanyang ground ay ikakabit natin dito sa kanyang, ayan, ground naman to para sa secondary niya, para hindi tayo mahirapan mga katek. Ayan, so set up na.
Tapos DC times 10 times 50 tayo nakaset, no mga katek. Check natin kung meron na ba tayong ma-read na secondary voltage. So check natin to mga katek, no. Ito yung kanyang 12 volts. Yan, kung mapapansin nyo, malayo ba? Ito yung lapit natin ng konti, no. Ayan, siguro pwede na yan. Lapit natin ng konti mga katek, no. So ito yung kanyang 12 volts. Kapag nakuha natin yung 12 volts dito, and the rest na mga voltahe, good na rin. Pasok na rin sa kinakailangan na mga voltahe dito sa ating unit. So saksak ko muna mga katek, no. Yun. 110 yung gagamitin natin mga katek kasi auto volt naman to eh. Auto volt naman tong 4 wires. So 110 yung gagamitin natin. Ayan. Taon natin, ilalagay natin yung test prod natin dito, yung positive dito sa ting 12 volts na linya. Ayan. Tapos saksak natin. So kung makikita na mga katek, no, good siya. May 12 volts na lumabas doon sa ating secondary voltage. Ayan, kung makikita nyo, may 12 volts na. So gagamitin natin yung ating digital tester para sigurado talaga mga katek. Yan, ang napakaganda nito ay yung cord lang ang ating ipapalit dito, no, ililipat. Ayan. Yun. So on natin. Uy, against the light ba? Iba naman yan. So, bigyan lang natin ng ano ba to? Ayan, kita na ba? So yun mga katek, no, kita na yan. So saksak natin ulit mga katek para makita nyo talaga yung supply. Ayan, kita ba? So yan mga katek, no, saksak ko na mga katek. Yan, nakasaksak na siya. So ayan mga katek, kung makikita nyo, no, to, meron na siyang 12 volts point 14. So good na to mga katek. Gumana na yung ating power supply, tapos yung ating mga secondary. Ang kulang na lang ito ay ibalik natin dun sa unit, tapos para matingnan natin kung good na ba talaga lahat, gumana na ba talaga yung ating whole unit mga katek, no. So ngayon mga katek, ipopost ko muna to para may arrange at mailagay ko sa tamang lagayan yung ating 4 wires. So sana may napulot ngayong mga kahit kunting idea mga katek, no, sa ginawa natin sa araw na ito. Ayan, para sa mga bago nating mga kaibigan na nagsisimula pa lang. Ayan. So post tayo mga katek at ibabalik na natin to sa ating unit. So balik tayo mga katek, no. Ayan. So yung 4 wires natin mga katek, mamaya ko na to i-arrange kasi magtitest pa naman tayo kung gagana ba itong unit. Bale, nilagay ko na lang ito sa kanyang karton, no, para maging safety tayo sa ating pag testing. So ito na siya ngayon mga katek, no. Ito yung kanyang connection. Papakita ko na lang para masundan nyo. Ayan. So saksak na natin mga katek para makapag-check na tayo kung gumana ba yung ginawa natin. Baka naman hindi. Saksak natin. So yun mga katek, oh, makikita natin mga katek, meron na siyang indicator na red light standby. So pindutin natin to kung gagana ba. Pindot. Ilang pindot kayang kailangan to. So yun mga katek, nagkulay blue na siya. So it means nag-oscillate na. At gumana na rin yung ating backlight mga katek, kung makikita nyo. So tingnan natin dito sa screen mga katek, no, kung meron ba siyang display. Baka may problema dito sa display mga katek, no, kasi natamaan to ng kidlat. So ayun, oh. Ayun. May no signal na mga katek. So ibig sabihin successful yung ating ginawa. So papansinin nyo mga katek, paano kung walang 4 wires? Siguradong nasa imbakan na naman tong unit nito mga katek, no? Kung hindi man ay bilhan natin ng bagong board. So malaking tulong talaga yung 4 wires sa panahon natin bilang isang technician ngayon mga katek. Sobrang laking tulong talaga, pero meron lang tayong mga disadvantages at advantages at paalala sa paggamit ng 4 wires, no? Sana'y sa kunting video natin ito mga katek ay may napulot kayo kahit kunting idea. At salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating video at mga ating taga-subaybay na walang sawang sumuporta. Maraming salamat sa inyong lahat. This is your service, Ryan Cosetech. Peace out.